Nadia's point of view. Nandito ako ngayon sa sentro ng aming munisipalidad. Gabi na't naglalako ako ng pinakamasarap na balot ng aking tiyahin. Wala nga lang akong pwesto kasi nagagalit ang mga kakumpetensya ko. Kasi kapag pupwesto ko malapit sa kanila, wala silang magiging customer. Balot! Balot! Bili na kayo ng balot! Masarap na, mura pa! Tikman nyo na! Ayaw, Kol. Bata pa ako, Kol. Palit na mo para way dukol. Humagal pa ka mga tambay na habal-habal driver sa waiting shed dahil sa speaker na dala ko. Oo, speaker yun. Nirecord ko lang ang sarili ko dahil hindi naman kaya na palagi ko yung sasabihin. Ang taray ng speaker mo, Nadia! Aliw na wika ni Mang Tonyo, isa sa mga habal-habal drivers. Kaya nga, Mang Tonyo, kaya bili na kayo. Wala ka pa namang pasahero dyan kahit magmerienda ka muna. Ani ko. Tumawa siyang muli at tinawag ang iba pa niyang kapwa habal-habal driver para bumili sa akin. Napangiti ako. Kaya't confident akong magtinda sa gabi kasi marami akong kaibigan na mga lalaki. Halos lahat ng mga lalaki sa sentro ay nire-respeto ako. Bukod sa astig ako, tomboy din talaga akong manamit. Kaya't imposibleng mapagtripan ako. Suot ko ngayon ay baliktad na sombrero. Malaki ang suot na t-shirt at maluwag. Pati sa ibaba, baggy pants. Baduy na baduy talaga. Hindi rin malaki ang dibdib. Kulang na nga lang lagyan ako ng itlog at hotdog. Lalaki na ako talaga. Pero hindi naman ako pusong lalaki. Babaeng babae ako. Sadyang ayoko lang sa mga sexing damit at hindi ko rin naman afford ang mga ganun. Dapat hindi ka sa ganitong oras nagtitinda, Nadia. Gabing-gabi na Concerned na wika ng isa sa mga habal-habal drivers. Mas mabenta ho kasi sa gabi. Kaya nga sa gabi rin namamasahero kadalasan, di ba? Marami kasing umuuwi sa gabi. O ayan, parehas lang tayo. Humalakhak siya't nakipagtawanan sa akin. Mahirap ang buhay. Yon ang namulatan ko sa mundong ito. Lumaki ako kasama si mama ngunit nag-asawa siya. Nasa poder na ako ng tiyahing walang asawa at may-ari ng mga balutan. Hindi mabait si tiya sa akin kasi naiinis siya na sa kanya ako na malagi. Ngunit hindi rin siya masama. Kaya nga kahit ayoko nung una sa pagtitinda ng balot pinatos ko na para matulungan siya sa negosyo niya. Nang uwian na, napasimangot ako nang hindi naubos ang paninda ko. Binibilang ko sa daan ng pera dahil baka magkulang. Malilintikan pa ako. Tahimik lang akong nagbibilang ng pera nang marinig kong isang daing. Naalarma ako't napatingin sa madilim na eskinita. Kumunot ang noo ko nang makitang dalawang tao na nakatayo, habang ang isang tao may tinatadyakan sa lupa. Pinindot ko ang speaker na bitbit ko dahil baka sakaling magpahinga muna sila't kumain ng balot. Balot! Balot! Bili na kayo ng balot! Masarap na, mura pa! Tikman nyo na! Ayaw, Kol! Bata pa ako, Kol! Palit na mo para way dukol! Natigil ang isa sa kanyang ginagawa at napatingin sa akin. Ang isa naman, nataranta. Hello, gusto niyo ng balot? Tanong ko. Kaki, may tao, James! Boses ng isang babae. Grabe naman tong si ate. Ba't kagulat na may tao? Bakit? May milagro kayong gagawin ano? Naku, alam nyo, mas gagaling kayo sa bembang kung kakain kayo ng balot. O sige na, para maubos na ito. Hindi nagsalita ang isa. Lumapit ako ng konti para makita ko sila at natigilan ako nang makita kong hawak ng lalaki. Kutsilyo at may dugo. Napalunok ako't unti-unting nagbaba ng tingin sa lupa. Nanlaki ang mata ko nang may isang tao roon na nakahiga na at duguan. Hala! Lalapit sana sa akin ng lalaki nang binato ko siya ng balot. Tumama ito sa noo niya na nagpatigil sa kanyang paghakbang. Sige, subukan niyo lumapit! Huwag kang mangingialam dito, girl. Binato ko rin siya ng balot kaya't tumama sa bibig ng babae. Umatras ako. Kailangan ka naming patahimikin. Alika dito! Ah! Binato ko ang lahat ng natirang paninda kong balot bago ko tumakbong palayo. Hinabol nila ako. Nagpindot-pindot ako sa speaker at nagtago sa basurahan. Balot! Balot! Bili na kayo! Hindi yan! Hindi yan! Hinampas ko ang speaker ko.
Pumindot ulit ako't nahanap ko ng hinahanap ko. Tumunog ang pampulis na tono na nagpatigil sa dalawang tangang humahabol sa akin. Sinilip ko sila at nakita kong nataranta sila. May pulis, James! Tara na! Hayaan na natin yun! Sira ulo! Tumakbo palayo mga kawatan at nakahinga ako ng maluwag. Diyos ko, munti ko nang makita si San Pedro doon ah. Napatayo ako sa kanapamewang. Hinihingal ako tapos ang baho pa ng basura kahit napaubo ko. Binalikan ko ang pwesto ng lalaki kanina. Naroon siya. May malay pa pero nanghihina na. Bigla akong natakot sa kalagayan niya. Paano kung mamatay siya at ako pang maging sospek? Kuya, huwag kang mamamatay ha. Tutulungan kita. Naghanap ako ng masasakyan ng lalaking yon. At dahil shortcut ang eskinitang to, walang masyadong tao. At kadalasan, junk shop. Ang ilaw ay kumukurap-kurap pa sa sobrang luma. May nakita akong kariton na pinapatungan ng garbage bag. Inalis kong mga nakapatong at saka tinulak ang kariton patungo sa lalaki. Sana huwag kang mamamatay. Mahal ang kabao ngayon eh. Wala nang space impyerno. Nagawa ko pang magbiro sa sitwasyong ito. Nang sinubukan ko siyang ibangon ay napadaing siya. Binitawan ko siya at tiningnan ng tagiliran. Mukha ka naman yatang mayaman. Bakit ka ba dito dumadaan? Diyos mio. Kahit mabigat ang lalaking to, nagawa ko siyang ihiga sa kariton. Pumapatak na nga ang pawis sa aking katawan dahil sa aking ginawa. Pero bahala na. Ang mahalaga, maagapan ng lalaking to. Tia! Tia! Tulong! Sigaw ko pagdating sa labas ng bahay ni Tia. Mabilis ang aking pagtulak at nagpapasalamat ako na gumaan to. Lumabas si Tia sa bahay na kunot ang noo. Bakit? Tia, gamutin mo ang lalaking to please. Nakita ko sa eskinite, duguan. Sinaksak ng mga kawatan. Nagtaka siya. Saan? Nilingon ko ang kariton kasabay ng aking pagsasalita. Ito? Ala, asan ka na, boy? Nataranta ko. Sigurado ka bang hindi mo ako inuuto, ha? Umiling ako. Hindi. May dala akong lalaki rito, Tia. Sinilip ko ang gilid ng kariton dahil baka gumapang pero wala siya. Diyos ko, nasan na yun? Nilingon ko ang dinaanan ko at napatakip ako sa aking bibig nang makita kong nakadapa na ang lalaki ron. Shit! Mukhang nahulog yata sa kariton. Kaya pala biglang gumaan. Nahulog pala. Sumunod si Tia sa akin para tingnan ang tinitingnan ko. Namilog ang mga mata niya. Sus Mariosep! Nadia, kawawa naman yan! Binuhat namin ng lalaki patungo sa loob ng bahay at agad ginamot ni Tia. Expert kasi sa halamang gamot si Tia kaya't may tiwala ako sa kanya. Habang ginagamot niya ang lalaki, tahimik ko ring binibilang sa utak ko ang balot na natapon ko. Kapag nagising ito, dapat na magtungo siya sa ospital. Mabutit hindi malalim ang sugat pero may bugbog naman. Ani Tia pagkatapos. Kinagat kong ibabang labi ko. Kumunot ang noo niya. O, nasan yung paninda mo? Naubos mo ba? Opo, naubos. Lumiwanag ang mukha ni Tia. Talaga? Naubos sa pagbato sa sumaksak sa lalaking yan. Napawi ang ngiti ni Tia. Agad akong lumuhod bago siya maglitanya. Papatawarin mo ako, Tia, sa aking nagawa. Wala kasi akong choice eh. Mamamatay na yung lalaki at tinatadyakan siya ng mga yun. At isa pa self-defense din yun kasi hinahabol nila ako. Grabe, laking tulungan ng balot mo, Tia eh. Nakauwi ako ng buhay. Napapikit si Tia. Tila pinipigil ang sarili na sumigaw. Pero wag kang mag-alala. Sisingilin ko ang lalaking yan pagkagising niya. Tumango ako para kumbinsihin ang sarili ko. Promise po. Sorry, Tia. Plastic siyang ngumiti sa akin at napangiwi ako nang pisilin niya ang tenga ko. Aray! Siguraduhin mo lang, Nadia, ha? Kasi pag ako naubos sa'yo, ipakakasal na talaga kita sa matandang foreigner para papaldo naman ako sa'yo. Naku, huwag mo namang gawin yan, Tia. Hindi masarap ang lasa ng tomboy sa mga matatanda. Binitawan niya ako sa kahinayaan na. Napangisi na lang ako. Kahit na maldita itong si Tia, alam ko naman na mahal niya ako, kaya't hindi niya yun gagawin sa akin. Hindi muna ako pinatinda ni Tia ng balot kinabukasan dahil ako ang pinabantay niya sa lalaking wala pa ring malay. Umalis si Tia para magtungo sa kanyang supplier
Kaya't heto ako, naglinis, naglaba at pagkatapos ng lahat, naligo habang tulog pa ang estranghero. At habang naglalagay ako ng tawa sa aking underarms, sinambit kong isang audio na narinig ko sa Black app. Sabi ng mama mo, tita na lang daw ang tawag ko sa'yo. O sa kanya. Natawa pa ako dahil kuhang-kuha kong boses. Tumalikod ako sa salamin at nagpatuloy. Tapos, ngayon, mama ko na siya. Naiwan sa ere ang aking sinambit ng paglingon ko sa kama. Dilat na dilat ang lalaki. Kita ko ang paglunok niya at pagpasada ng tingin. Natakot ako sa kanyang ginawa at napasigaw. Manyak! Basta na lang akong may pinulot at ibinato sa kanya. Namula ang buong mukha ko nang makitang panty kong ibinato ko at dumiretso sa kanyang pagmumukha. Hoy! Mabilis akong lumapit sa kanya at kinuhang panty ko. Pumikit ka! Pumikit ka! Natataranta namang pumikit ang lalaki. Hindi pa ako nakabihis. Tuwalya lang nakatakip sa katawan ko. Hiyang-hiya ko at doon na lang ako nagbihis sa kwarto ni Tia. Hindi ko naman inaasahan na magigising siya agad. Akala ko'y magiging sleeping beauty na siya eh. Pero nagising. Mabuti naman. Magkaharap kami ngayon ni Steve, ang pangalan ng lalaking estrangherong iniligtas ko. Nasa hapagkainan kami at kita kong pagkalito niya sa pagkaing nasa harapan. Putlang-putla pa rin ang kanyang labi ngunit naagapan naman ang kanyang saksak sa tagiliran. Wala pa si Tia eh, kaya yan lang ang pagkain. Tiningnan niya ang balot sa harapan niya. Nagluto rin naman ako ng malunggay na may sabaw, kaya't healthy pa rin. What's this? Tinuro niya ang balot. Balot yan, dapat magpasalamat ka dyan kasi iyan ang nagligtas sa'yo mula sa kamatayan. Sambit ko't nagsimula ng kumain. Kamay lang ang gamit ko sa pagkuha ng kanin, kaya't kita kong pagngiwi niya. Ayaw mo bang kumain? Siguro mayaman ka no? Di ka naman siguro nanakawan kung hindi ka mayaman. Hindi siya nagsalita. Binuksan ko ang balot para sa kanya kaya't nandiri siya. What's that? Balot nga! Negosyo to ng tiya ko. Ayaw mo? I'm fine. Ngumiwi ako saka ako na lang ang kumain. Hindi ko naman pwedeng pilitin. Ang mahalaga, inalok ko siya. Dumating si Tia sa gitna ng aming pagkain. May dala siyang lechon manok kaya't naging ganado ako. Hala! Lechon manok? Iniiwas ni Tia ang lechon manok na dala niya. Hindi to para sa'yo. Ngumiti si Tia kay Steve. Mabutit gising ka na iho, kumain ka na, may dala akong ulam para sa'yo. Nalaglag ang aking panga. Tia, sino bang pamangkin mo? Hindi ako pinakinggan ni Tia at inasikaso pang estranghero na para bang sarili niyang anak. Napasimangot ako. Nakita yun ni Tia. Aba, huwag kang sumimangot dyan. Mabuting at mabait ako sa dinala mo rito. Pinakain pa ng masarap na pagkain. Iho, kumain ka lang ha. May dala rin akong gamot para naman maging mabuti ng pakiramdam mo. Thank you. Nawalan na ako ng gana nang ako pang pinaghugas ng pinggan. Nagkwentuhan sila sa sala habang ako, panay marites lang, nakikinig. Iho, ano bang nangyari sa'yo? Pwede mo bang sabihin sa akin? Dayo lang ho ako rito at nagkataon na kumuha ako ng pera sa bank nang hinarangan ako ng 2 tao. I don't know them. Nung una nangihingi lang sila ng direksyon. Wala akong maisagot kasi hindi naman ako taga rito. Kaya kinaladkad nila ako at dinala sa madilim na lugar. Pilit nilang kinukuha ang wallet ko pero nanlaban ako kaya't nasaksak. Ay Diyos ko, kawawa ka naman. Mabutit nakita ka pala ng pamangkin ko. Diyos ko, sa susunod mag-iingat ka sana. May mga walang modo talaga rito eh. Delikado. Kaya't itong tomboy ko, ayoko talagang patindahin sa gabi kasi delikado eh. Pero matigas ang ulo. Napairap ako sa narinig. Tomboy siya? Uminit ang tenga ko sa narinig sa tanong ni Steve. Oo, hindi ba halata sa itsura niya? Tingnan mo nga yung suot oh. Kung babaeng babae pa yung kumelos, matutuwa pa nga ako. Baka nga brief pa rin ang suot ng babaeng yan. Hindi naman yata. Tinapunan niya ako ng Hoy! Mabilis akong lumapit. Hawak ko pa ang sandok na may bula pa. Nanlaki ang mata ni Tia pati na rin ni Steve. Aba, ano sasabihin mo ha? Anong tinapon ko ha? Subukan mo lang, subukan mo lang. Ano ba naman yan, Nadia? Nakakahiya ka naman. Ano ba tinapon niya, iho? Dugyot din yan eh.
Wala naman po, pasensya na. Sumilay ang ngiti sa labi ni Steve. Isang araw lang nanatili sa pamamahay na ito ang estrangherong niligtas namin. Sinamahan kasi namin siyang nagtungo sa police station para i-report ang nangyari sa kanya. Good thing at may CCTV. Kaso dahil sira, hanggang sa pambubugbog lang sa kanyang nakita. Ngunit kitang-kita naman ang mga sospek. Marami pong salamat sa inyo, ani Steve sabay baling sa akin. Thank you, Nadia. Wala yon. Ang mahalaga, matutulungan ka na ng mga pulis at sigurado ako mahuhuli yung mga gumawa niyan sa'yo. Natigilan ako sa pagsasalita ng may isang lalaking matanda ang pumasok sa police station. Hinihingal siya at salubong na salubong ang kilay. Mga pulis! Mga pulis! Tulungan niyo ako! Ninakaw ang kariton ko! Nawawala! Nanlaki ang aking mga mata at sabay na patingin sila Tia at Steve sa akin. Tumikhim ako at saka binalingan ng matanda. Nawawala po? Oo, iha. Gagamitin ko sana yun sa pamamasura ko eh. Huwag kang mag-alala, Lolo. I-re-review namin ng CCTV. Ay naku, wag niya. Wag yun na pong i-review, Chip. Hinawakan ko ang kamay ng matanda na ngayon ay litong-lito na sa akin. Bibigyan na lang kita ng kariton. Ayos lang ba yun sa'yo, Lo? May kariton kasi ako eh. Talaga, iha? Tumango ako kahit sa kaloob-looban ko. Gusto ko nang magmura. Narinig kong natawa si Steve sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin. Olo, huwag ka nang mabahala. May sponsor naman pala eh. Sambit ng pulis na tuwang-tuwa pa. Maraming salamat, iha ha. Hulog ka talaga ng langit. Patawarin niyo ho ako, Lord. Hindi ko naman sinasadya eh. Kukulayan ko na lang ang karito na yun para hindi halata. Hindi ko naman ninakaw talaga yun, Lord. Emergency lang talaga. Iyon na ang huling pagkikita namin ni Steve. At nang umalis siya, naiyak pa si Tia na para bang magkamag-anak sila. Napailing na lang ako saka umuwi na para pinturahan ng kariton na kinuha ko. Steve's point of view. Nakauwi na ako sa Maynila matapos ang karumal-dumal na karanasan ko sa lugar na aking pinagbakasyonan. Wala akong dala kung hindi ang sarili lamang sa tulong na rin ng mga pulis. What happened to you, darling? What happened to your face? Madramang hinawakan ni Mama ang aking mukha. I'm fine, Mama. No, of course you're not fine. Mabutit may mabuting puso pa na tumulong sa inyo. Grabe naman ang panahon ngayon. Mapagsamantala. Ay gosh, bakit pa kasi dun ka nagbakasyon? Munti ka nang mawala sa amin. Napangiwi ako dahil sa matinis niyang boses. Ngunit wala akong magawa kasi ina ko siya. At ako lang nag-iisa niyang anak. Nagtungo lang naman ako ron para makahanap ng potensyal na mapapangasawa. Pagsasabi ko ng totoo. Pupunta na sana ako sa ibang bayan dahil wala akong nakita ngunit nasaksak ako. Pues, huwag ka na maghanap. Ako na bahalang maghanap ng mapapangasawa mo. Trust me, iho. Magaling akong pumili. May napili na po ako, Mama. Ani ko. At naisip ko agad ang babae na yon. Natawa na lamang ako nang maalala ko ang eksena namin. Duda akong tiningnan ni Mama. Bakit, iho? May napupusuan ka na ba? Umiling ako. Wala, pero gusto ko siyang maging asawa. Tingin ko magiging masaya ako kapag siyang kasama ko. Kuminang ang mga mata ni Mama. Totoo ba yan, iho? Oo, Mama. Bago ako mawala sa mundong to, gusto kong maranasan ang maikasal. Kahit 100 days lang. Nawala ang kinang sa mga mata ni Mama at napalitan ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi ka mamamatay, okay? Naagapan mo ang saksak at ang bugbog. Ang sakit mo pa kaya? Trust the Lord, iho. Pagagalingin ka niya. Yumakap si Mama sa akin kahit napapikit na lamang ako at di namang yakap ng isang ina. May sakit ako. Na-diagnose ako ng colon cancer. Nung nalaman ko yun, gumuho ang aking mundo. Para kasing pinagkait agad sa akin ang buhay na gusto kong maabot. Hindi pa naman siya malala, pero hindi pa rin ako kampante kaya't bago ako mawala sa mundong to, gusto kong maranasan na mag-asawa. At ang babaeng yun ang napili ko. Kaya naman 1 linggo matapos akong makabalik, bumalik kami sa lugar kung saan ko nakilala si Nadia. Ngunit ngayon, kasama ko na si Mamang nag-iinarte pa sa usok na kanyang naaamoy. Hindi mo naman kasi kailangang sumama, Mama. Kaya ko. No, son.
Gusto kong makita ang pagmumukha ng babaeng napili mo. Ayoko na pipili ka ng babaeng magbibigay sa'yo ng stress, okay? Bumuntong hininga ako at hinayaan na siya. Nagtungo kami sa bahay ng babaeng yon. At pagdating namin, ang tiya niyang nagwawali sa labas ang nadatnan namin. Hello po, magandang araw. Magalang kong sabi. Kunot-noo kaming hinarap ni tiya at nanlaki ang kanyang mata nang makita ko. Iho! Bumalik ka! Maligaya niyang sabi sabay baling sa mama ko. Magandang araw sa'yo. Magandang umaga rin. Kayo ho bang nagligtas anak ko? Tanong ni mama. Hindi naman. Ako lang naggamot pero hindi ako. Ano nga palang ginagawa niyo rito? Nahuli na raw ang may gawa sa'yo nun iho. Kaya't wala ka nang dapat na ikabahala, ha? Nandito kami kasi gusto sana namin kausapin si Nadia. Sambit ko. Ang tomboy na yun ba? Tomboy? Napareak si mama at binalingan ako. Hindi ko na kailangan tingnan si mama. Oo, si Nadia. Naku, wag mo nang hanapin ng babaeng yon. Nagsasabong na naman. Kumunot ang noo ko. Ho? May alaga yung manok. Piyesta kasi sa kabilang barangay. Ayun, dinalang manok niya. Nagsasabong. Nalaglagan pa nga ni mama at hinawakan na ako sa kamay. Sigurado ka ba anak sa napili mo? Sabongera? Tomboy? Seryoso ka ba? Kahit ako'y nagulat na bukod sa nagtitinda siya ng balot, sabongera pala siya. Mas lalo lamang akong naging interesado. Oo mama. Halos atakihin si mama sa puso sa aking sagot. Nagtataka naman kaming tiningnan ng ginang. Bakit niyo pala siya gustong makausap? Tumikhim si mama. We heard she saved my son. Gusto ko lang siyang bigyan ng gantimpala. Naku, hindi na kailangan yon, ma'am. Hindi naman siguro siya tumulong para makatanggap ng reward sa inyo Ayos na po yun. Gusto ko po siyang pakasalan kung maaari. Walang paligoy-ligoy kong sabi na ikinalaglag ng kanyang panga. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Namanghaho ako sa kanyang personalidad kaya kung papayag kayo, gusto ko siyang pakasalan. Abay, payag na payag ako, iho. Nakakatuwa. Tuwang-tuwang sabi ni tiya. Mabuti nga yan para matauhan ng babaeng yan. Nakalimutan na yata niyang babae siya sa pinaggagawa niya. Mas maganda rin kung mabuntes para tumigil na sa pinaggagawa. Napangiwi ako sa huli niyang sinabi. Tomboy ho ba talagang pamangkin niyo? Tomboy lang manamit, pero babae yun. Ani tiya. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hinintay namin sa loob ng bahay niya si Nadia. Mabutit hindi naman nabagot si mama kasi naaaliw siya sa ginang na palakwento rin. Hanggang ngayon ay nasa isip ko pa rin ang katotohanang nagsasabong siya ng manok. Hindi ko ma-imagine kasi nang una ko siyang nakita, babaeng babae siya, kahit nakatapis lang siya ng tuwalya. 2 oras yata kaming naghintay bago namin narinig ang boses ng dalaga sa labas. Napaayos ako ng upot hinintay ang pagpasok niya. Salamat pre sa susunod ulit. Narinig kong sabi niya sa labas. Magtinda ka na ng balot sa susunod. Miss ko na yung balot mo O sige pre. Pumasok na si Nadia sa bahay na hawak-hawak ang libo-libong pera. Hindi niya ako napansin dahil naguhubad siya ng kanyang suot na sapatos. Tiya! May dala akong pera! Pasigaw niyang sabit nag-angat ng tingin. Natigilan to nang ako ang nabungaran niya. Hala! Ba't nandito ka? Pinasadahan ko siya ng tingin. Panlalaki talagang suot niya at ang dungis pa. Suot niya pa rin ang baliktad niyang sombrero. Nandito ka na pala, Nadia. May bisita ka. Ani tiya at kasunod niya si mama na nakatingin na sa bagong dating. Paniguradong mas hindi siya makapaniwala sa nakikita. Pero wala naman siyang magagawa. Alam niyang pagbibigyan niya ako. Nadia's point of view. Kaharap ko ngayon si Steve at ang kanyang inang nakatingin pa rin sa akin. Hindi ko maiwasang makonsyus dahil tingin ko, pati kaluluwa ko tinitingnan niya. Tumikhim ako. Ano nga palang ginagawa niyo rito? Lalo ka na, Steve. Pinauwi ka na. Ba't ka bumalik? Gusto mo masaksak ulit? Nandito kami para bigyan ka ng ganipala dahil sa pagliligtas mo sa buhay ng anak ko. Sabi ng ina ni Steve. Hindi ko nakasama ang anak ko ngayon kung hindi dahil sa'yo. Ay sus, wala po yun ma'am. At saka hindi rin ako tumatanggap ng suhol.
Bahagya siyang nataranta. No, it's not Suhol. It is our way to thank you. Hindi biro ang ginawa mo, iha. Hindi naman po kasi ako nakipagbiruan dun, ma'am. Napakurap-kurap siya. Joke lang! Dagdag ko't humagalpak ng tawa. Pero seryoso, ayos lang po. We will give you house and lot, money, at kung gusto mong mag-aral, pwede ka naming pag-aralin. Kakapagod mag-aral, mami. Ayos na ho yung house and lot tsaka pera. Grabe Instant yaman pa ata kami, Steve. Pero matatanggap mo lang ang lahat ng binanggit ko kung pakakasalan mo ang anak ko. Natigilan ng kasiyahan na aking nararamdaman dahil sa narinig. Ha? Tiningnan ko si Steve. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Tinuro ko ang sarili ko. Ako? Siya nang tumango. Yes. Humagalpak ako ng tawa. Seryoso ka ba? Papakasal ka sa isang tomboy? Hindi ka tomboy. Kapag tatanggapin ko yung pera nyo, magpapalagay na ako ng itlog. Aray! Binatukan ako ni Tian na ngayon ay nangihingi na ng pasensya sa bisita. Bakit naman ako magpapakasal sa iyo, Aber? Type mo ba ako? Oo. Napasapo ako sa aking dibdib dahil hindi man lang siya nagdadalawang isip. You don't need to worry, Miss Nadia. 100 days lang tayong ikakasal. After that, babalik na sa dati ang buhay mo. Maghihiwalay na tayo. How about this? House and lot and 2 million pesos. Nalaglag ang aking panga sa kanyang alok. 2 million pesos? Nagningning ang aking mga mata. Ang laki niya na. Gusto kong pag-isipan mo ang alok ko, Miss Nadia. Yes na agad. Pagputol ko sa kanya, nagulat naman silang lahat. Are you sure? Sumandal ako sa upuan. Oo naman, 2 million na yan sasayangin ko pa ba? At saka huwag kang mag-alala, magiging mabuting asawa ko. Marunong ako magluto, maglaba. Kung performance naman sa kama, magpa-practice ako. Namula ang mukha ng lalaki. So, kailan tayo magpapakasal? Next week. Grabe, ang bilis. Kailangan Bakit? Mamamatay ka na ba para magmadali? Natahimik sila sa tanong ko. Parang nag-iba rin ang aura pagkatanong ko noon kaya't na-guilty agad ako. Sorry. So, what if I'm going to die? Kaya nga gusto kong madaliin para ma-enjoy ang buhay. Grabe, ang seryoso naman ito. Oo na, next week na tayo magpapakasal. 2 million na, huwag mo kalimutan. Sobrang saya ni Tia sa kanyang nalaman. Alam kong doble ang saya niya kasi bukod sa mapapalayas niya na ako sa bahay niya, siya pang makakatanggap ng house and lot. Sumama na ako kay Steve at sa mama niya patungo sa kanila. Inaasahan ko na mayaman talaga siya kasi base pa lang sa suot niya noong iniligtas ko siya. Ngunit nang makita ko ang bahay niya, nag-iba ang hula ko sa kanya. Sobrang yaman pala. Let's go inside. Manghang-mangha akong pumasok sa bahay niya na parang isang palasyo. Pagpasok pa lang namin, mga kasambahay na nakauniforme na ang sumalubong sa amin. Mukhang bagay ako rito Pinasadahan ko ng tingin ng suot nila. Ang cute. Bagay kaya sa astigin yan? Para kasing nasa anime ang suot nila. Anong ibig mong sabihin, iha? Napalingon ang ina ni Steve sa aking sinambit. Bagay ho yata akong maging kasambahay ninyo. Magkano ho ba yung sahod nila? 20,000. Hala, laki Sa amin kasi 10,000 lang. May iba nga mas maliit pa. Ostiga, pwede mag-apply? Sumama ang kanyang tingin sa akin. Joke lang po. Inilibot ako ni Steve sa buong bahay niya. Sobrang ganda talaga na parang hindi mo na kailangang lumabas kasi nandito ng lahat. May gym kung gusto mong magpa-abs. May sinihan kung gusto mong manood ng palabas. At iba pa. At ito ang magiging kwarto mo. Binuksan ni Steve ang isang malawak at pink na kwarto. Napangiwi agad ako. Bakit pink? Hindi mo ba gusto? Gusto ko black. Iha? Agad akong hinawakan sa braso ng ina ni Steve. Ngumiti siya ng malaki. Bagay na bagay sa iyo ang pink, okay? Huwag ka na magreklamo. Hindi ka border dito. Magiging asawa ka na ng anak ko. Kaya't bawal magsuot ng pang tomboy.
Ho! At nagsusuklay ka ba? Bakit ba parang ang lagkit mong tingnan? Ipapasalo natin yan, iha. Kailangan mong magpaganda kasi sa simbahan kayo ikakasal ng anak ko. Bawal na bawal kang mag-astang lalaki sa araw ng kasal. Okay? Napakurap-kurap ako. Para sa 2 million pesos. Dagdag niya pa. Shit, oo nga pala. Bakit ko nga pala yun nakakalimutan? Opo. Good! Iho, magpahinga ka muna, Ako na bahala sa future wife mo. Para akong binaboy ng future mother-in-law ko. Margarita palang pangalan niya. At diniretso niya ako sa banyo kung saan naghihintay ang ilan sa mga kasambahay niya. Girls, gusto kong paliguan niyo ang future wife ng anak ko. Make sure na hindi ko maaamoy ang balot sa katawan niya, ha? Yes, ma'am. Nilingon ko siya. Teka lang po. Bakit silang magliligo sa akin kaya ko naman? Para rin to sa kapakanan mo, iha. At isa pa, simula ngayon hanggang sa isang araw, bago ang kasal ninyo ng anak ko, hindi mo siya makikita, okay? Para sa 2 million. Napapikit ako at wala nang nagawa nang isinara niya na ang pinto na may ngiti pa sa labi. Pinaliguan ako ng 2 kasambahay, para akong batang nilagay sa bathtub. Sa tuwing dadapo ang kanilang kamay sa balat ko, nakikiliti ako. Uy, wag dyan! Ma'am, kailangan niyo huyatang magpa-wax. Kahit hindi naman kita, ramdam namin na medyo makapal na yan. Namula na ako sa kahihiyan. Grabe naman pakiramdam yan. Normal lang naman yan ah. Pero ikakasal ka na ho, ma'am. Kailangan ho yung ipatanggal para hindi naman mahirapan si Sir sa unang gabi nyo. Bukod sa ligo, sila pa rin ang pumili sa akin ng isusuot ko. Wala man lang akong nakita na black na damit at maluwag. Kadalasan sa mga nakikita ko, mga pang-sexy. Hindi naman ako takot magsuot ng ganon. Sa katunayan, pangarap ko nga yung makasuot ng magagandang damit nung bata pa ako. Kaya't lulubusin ko na rito. Magpapaderma ka rin, ani Tita Margarita. Maganda ng kutis mo pero para mas lalo kang gumanda, kailangan mo ng derma. Baka gusto nyo iparitoke na rin ako. Ano? Wala po, para sa 2 million. Sa isang linggong pagtatransform nila sa akin, nagbago talaga ang pananaw ko. Mula sa tomboy manamit to prinsesang datingan ko rito. Sobrang straight na ng buhok ko kasi nagpasalon. Yung kuko ko, may kulay na. Naging chicks nga ako bigla. Lakad ka, ani Tita Margarita. Katabi niya ang isang bakla para tingnan ang lakad ko. Naglakad naman ako. Napangiwi ang bakla. Te, wedding ang magaganap ha. Bakit ba parang manunugod ka ng suntukan? Humagalpak ng tawa si Tita Margarita. Napasimangot naman ako. Anong lakad ba dapat? Ganito na eh. Yung demure, okay? Isipin mo na lang na nasa isang Disney movie ka. Isa kang Disney princess na ikakasal sa isang prinsipe. Ganun. Yung slow but elegant ang lakad. Tagumpay naman ang stressful week na nangyari sa buhay ko. Nakuha ko na ang gusto nilang ituro sa akin at babaeng-babaeng na talaga ako. Eto na ang gown mo, iha, para bukas. Excited na wika ni Tita Margarita. Namangha ako sa ganda ng gown. Prinsesang prinsesa. Pwedeng sukatin? Baka kasi hindi... No! Hindi pwede yan. Baka hindi matuloy ang kasal, iha. Kaya't bukas mo na yan susuotin, okay? Paano kung hindi kasya sa akin? Di hindi talaga matutuloy ang kasal. Kasya yan, iha. Sinukatan ka nung nakaraan, remember? Kaya chill ka lang. Kasal na kayo bukas ng anak ko. Nagulat ako nang bigla siyang sumeryoso. Pasayahin mo ang anak ko, ha? Pangarap niya kasi talagang maikasal eh. Alam kong pera lang ito para sa'yo. Pero sana, sa isang araw ninyong pagsasama maramdaman ng anak ko ang pag-asa. Okay? Tumulo ang luha niya. Para tuloy akong nakonsensya. O sige po, magiging mabuting asawa po ko sa anak nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko alam kung anong tunay na dahilan kung bakit gustong magpakasal ng lalaking yon. At 100 days lang. Hindi naman ako masama para hindi gampanan ng role ko. Magiging asawa ko siya at hindi siya magsisisi sa binabayaran niya.
Nagpakasal kami ni Steve sa simbahan. Marami silang bisita at lahat sila'y curious sa akin. At dahil magaling akong magsinungaling, ibinida ko talaga ang pagiging sinungaling ko nang tanungin ako kung saan kami nagkakilala. Niligtas niya ako sa magnanakaw. Sagot ko sa mga bisita at humawak sa braso ni Steve. Nasa reception na kami ng kasal at ang iba, napapataas talaga ng kilay kasi bagong-bago ko sa paningin nila. Diba, hubby? Nilingon ko si Steve na manghang-mangha sa akin. Pasimple kong tinapakan ang kanyang sapatos. Yes, I saved her. Na love at first sight siya sa akin. Oo, at inalok niya agad ako ng kasal. Kasi siya rin love at first smell. Smell? Oo, sobrang bango ko kasi noon. Alam niyo yung balot? Mukhang napaparami ng sinasabi ng asawa ko Excuse muna namin ang sarili namin Bumalik kami sa aming upuan at saka tiningnan niya ako. Don't joke around like that. Bakit? Nahihiya ka ba na balot vendor ako dati? Of course not. Gusto ko. Ako lang mapapatawa mo. Napakurap-kurap ako sa sinabi niya. Tumikhim siya at ininom na ang wine na nakahanda para sa kanya. May lumapit sa lamesa namin. Isang babaeng na maganda at mistisa. Siya lang mag-isa at naglapag siya ng gift sa lamesa. Congratulations, Steve! Napatingin ako sa kanilang dalawa. Nakita ko na may something sa kanila dahil natigilan si Steve at hindi niya kayang ngitian pabalik ang babae. Bumaling ang babae sa akin. Congrats din sa'yo. Sana mahalin mo si Steve ng tama. Sino ka? Ngumiti siya. Ako si Helena. Ex ako ni Steve. Helena. Saway ni Steve. Hindi ko akalaing tototohanin mo palang sinabi mo na magpapakasal ka sa iba. I'm so hurt, Steve. Hindi mo man lang ako binigyan ng oras. Parang umiba ang pakiramdam ko sa narinig. Nanginig kasi ang boses ng babae na para bang pangarap niya ang pwesto ko ngayon. Ano kayang nangyari sa kanila? Hindi ko nalang inisip yon dahil lumabas na ako. Hindi naman ako yung tipong nagmamarites sa buhay ng iba. Matapos ang reception, umuwi na kami sa bahay. Ramdam kong pagkatamlay ni Steve. Siguro dahil sa babaeng yon. Gusto mo bang manood tayo ng palabas ngayon? Tanong ko para basagin ang katahimikan. I want to sleep. Ramdam ko ang sakit na kanyang nararamdaman. Parang nadamay na rin ako sa kanyang emosyon ngayon. I'm sorry, Nadia. Magtungo ka na sa kwarto mo. Naroon ang regalo ko sa'yo. Sinunod ko na lamang at nagtungo na nga sa kwarto ko. Pagpasok ko pa lang, nawala ang pagkatamlay ko nang makitang maraming pera sa kama. Oh my gosh! Mabilis akong lumapit. Totoo nga ang pera! Hinubad ko ang wedding gown ko at napatalo na dinapaan ang kama. Iba talagang saya ng pera. Ito na, natanggap ko ng 2 milyon. Bahala na sila sa mga issue nila. Basta ako, gagampanan ko lang ang pagiging asawa ko. May 99 days pa bago matapos. Kinabukasan, sinimulan ko ang wifely duty ko. Umagang-umaga pa lang nagluto na ako ng almusal. Tinulungan ako ng mga kasambahay at pinaalam din sa akin ang mga bagay na dapat kainin ni Steve. Ayon sa kanila, mapili si Steve sa pagkain. Wow, healthy living yan. Samantalang ako kung wala na talagang ulam nangungupit pa sa balot ni Tia. Pero ngayon, makakakain na rin ako ng masasarap. Ngunit ang totoong winner, si Tita. Kasi lumipat na siya sa house and lot na ibinigay sa akin. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Hindi kami iisa ng kwarto ng aking asawa. Ngunit ayos lang yun. Ang mahalaga ay gagampanan ko ang trabaho ko. Parang artista lang. Habi ko, gising ka na. Malambing kong sabi nang pumasok ako sa kwarto niya. Tulog na tulog siya na para bang ilang araw na siyang dilat. Habi ko. Mas nilambingan ko pa kahit sa kaloob-looban ko. Sobrang nandidiri na ako sa sarili ko. Breakfast na! Dumaing siya't nagmulat ng mata. Nginitian ko siya ng malaki para naman good ang kanyang morning. Ngunit napasigaw siya't mabilis na bumangon paupo. Napasandal pa siya sa headboard ng kama niya. Napawi ang ngiti ko. Ginulat mo naman ako. Naibagsak kong balikat ko. Nakakatakot ba yung mukha ko?
Asawa mo na ako ha. Napalunok siya. Masyado kasing malambing, hindi ako sanay. Dapat masanay ka na kasi asawa mo na ako. 100 days mo lang akong makakasama, kaya sulitin mo na, okay? Hindi siya nagsalita. Nasa akin pa rin ang tingin. Tumikhim ako't pumalakpak. Agad nagsipasukan ng mga kasambahay dala mga pagkaing niluto ko. Kinuha ko ang bed table at nilagay sa kanyang harapan. Breakfast in bed, hubby! Ani ko kasabay ng paglagay ng mga kasambahay ng mga niluto kong pagkain sa lamesa. Awang na awang ang labi ni Steve. Hindi siya makapaniwala sa aking ginagawa. Oy, walang hilo yan ah. Magaling ako magluto kaya't swerte ka at akong napili mo. Healthy yan. Suggestions yan ng mga bababait mong kasambahay. Nalaman ko kasi na healthy mga kinakain mo kaya't iyan. Sana magustuhan mo. Tumingin siya sa mga pagkain at kita ko ang paglunok niya. Ikaw talagang nagluto? Oo naman, kaya tikman mo na. Tinikman nga ni Steve ang luto ko. Wala naman siyang reklamo at dahil hindi siya nagsalita, binabase ko na lang ang comment niya sa luto ko sa kanyang ekspresyon. Nakalimutan ko. Uuwi pala dito mama mo ngayon kasi nga, nag-hotel sila para naman makapag-honeymoon tayo. Sabihin mo na lang na may nangyari na sa atin ha at sobra kang napagod. Naibugan niya ang kinakain niya sa sinabi ko. Napaubo pa siya kaya't binigyan ko agad siya ng tubig. Ayos ka lang ba? Namula siya. Napakurap-kurap ako saka umatras. Huwag mong sabihin hindi mo pa nasubukan. May masama ba ron? Wala naman. Oy, ako nga ay virgin. Pero imposibleng walang nangyari sa inyo ng ex mo. Diyos me, yung ganda nun no? Let's not talk about her. Hindi naman talaga. Kapag nagtanong lang ang mama mo, sabihin mong may nangyari sa atin para naman may silbi rin itong pagpapakasal mo, no? Bakit hindi na lang totohanin? Ako naman ngayon ang hindi nakapagsalita. You'll give it to me? Your virginity? Mas magandang wag. Temporary lang ang kasal na ito. At gusto ko, ibibigay mo ang first time mo sa taong mahal mo. Napangiti ako sa sinabi ni Steve at napatango. Type ko na talagang lalaking to? Sayang, 100 days lang kami. Sana naman bigyan niya ako ng remembrance. Kahit anak na lang. Nagpatuloy ang pagiging asawa ko. Nung una, hindi pa talaga sanay si Steve pero nagko-cooperate naman siya. Ginusto niya naman to kaya't dapat makisama talaga siya. Gusto mo bang lumabas tayo? Yaya ko sa kanya. 3 linggo nang nakalipas mula nang ikinasal kami. At sa 3 linggo na yon, dito lang kami sa bahay. Napaka-boring kaya nun. Gusto ko siyang i-date at igala kahit saan. Do you want to? Ngumuso ako. Oo naman, marami kayang magagandang gawin sa labas. Huwag mag-alala, hindi ko nahahayaang manakawan ka. Ako kayang protector mo. Aliw niya akong tiningnan. Ano namang gagawin natin? Marami! Pwede tayong kumain ng ice cream, manood ng sine. Yung pampublikong sine para masaya. Amusement park. Marami tayong magagawa sa labas. Hinawakan niyang kamay ko para tuloy akong napaso. O sige, gagawin natin yan lahat. Sa unang buwan bilang mag-asawa namin kami gumala. Last week kasi sana yon kaso biglang may emergency si Steve kaya't hindi natuloy. Ngayon, malaki ang ngiti sa aking labi dahil excited ako. Marami kasi akong plano para sa asawa ko at sana masiyahan siya. Hubby, sa amusement park tayo. Game ka ba? Yun ang aking tanong pagdating namin sa amusement park. Narinig ko ng sigawan ng mga taong sumasakay sa roller coaster at sa iba pang rides. It's okay pero hindi ako pwede sa roller coaster. Bakit? Takot ka ba? Napaigtad siya nang yakapin ko siya bigla mula sa gilid. Nandito naman ako. Dinungaw niya ako. Numuso naman ako. How about Ferris wheel? Ayos lang ba sa'yo? Nagulat ako nang pinisil niya ang pisngi ko. Oo, ayos lang. Umalis ako sa pagkakayakap at hinawakan ng kanyang kamay. O sige, doon na lang tayo. Sumakay kami sa Ferris wheel, ang unang rides namin ngayon. Sobrang namangha ako sa view ng nasa ibabaw na kami. Kita ko kasi ang dagat mula rito. Katapat ko si Steve sa pwesto kaya't nilingon ko siya. Hubby, ang ganda ng view.
Napapikit ako nang bigla na lang nag-flash. Yun pala, kinuhanan niya ako ng picture. Humagalpak pa siya ng tawa bigla. Parang tumigil ang mundo ko ron. Ang gwapo niyang tumawa. Tignan mong mukha mo. Ipinakita niya sa akin ang phone niya na may litrato kong nakapikit at nakabukang bibig. Sana sinabi mong kukuhanan mo pala ako ng litrato para aura ko, no? Para akong kumakain ng tao dyan. Tumayo siya at tumabi sa akin. Mag-selfie na lang tayo. Hindi naman natapos sa Ferris wheel lang ang lahat. Pagkatapos kasi naming sumakay doon, sumakay din kami ng carousel. Parang kami lang yatang malalaking tao dito kasi ang mga kasama namin, mga bata. Todo picture si Steve sa akin kaya't puro rin ako posing. Overall, 5 nasakyan naming rides bago kami nagpahinga sa isang bench at uminom ng tubig. Nag-enjoy ka ba? Tanong ko sa kanya. Nadatnan ko siyang nakangiti habang nasa phone ng tingin. Nang sumilip ako, mga litrato ko yon. Ayan, may remembrance ka na sa akin ha. Baka hindi ka na mag-asawa niyan. Biro ko. Binalingin naman niya ako. Hindi na talaga. Natigilan ako sa sinabi niya. Gumiti lang siya at tumayo. Dito ka lang, may bibilhin lang ako. Tumango ako't napahilot sa tuhod ko. O sige, ingat ka. Nang umalis si Steve, napasandal na lamang ako sa bench at napatingin sa paligid. Walang kahit isang tao ang nakasimangot sa amusement park. Lahat sila nakangiti at sobrang saya. May nakita pa nga akong isang pamilya. Mapait akong napangiti. Kamusta na kaya si mama ngayon? Alam niya na kaya na milyonarya ng anak niya? Hindi na kaya niya ako itatakwil kung sakaling alam niyang paldong-paldo ko ngayon? Ang pangit sa pakiramdam kung iyon ang rason. Gusto ko ang buhay na meron ako ngayon. Nakakapagsuot ako ng magagandang damit, may perfume at meron din akong magagandang sapatos. Hindi ko na kailangang magtinda ng balot at hindi na rin amoy balot. Kahit alam kong temporary lang ito, hindi ko palaging iniisip kung ilang linggo na lang bago kami maghiwalay. Gusto ko kasi, bago matapos ang 100 days, nasatisfy ko si Steve bilang asawa niya. Hinilit kong muli ang tuhod ko. Marami pa kaming gagawin ngayon kaya't hindi pwede ang pangangalay na ito. Nadia! Napaangat ako ng tingin sa nagbanggit ng pangalan ko. Steve, andito ka na pala eh. Ano palang... Humina ang boses ko hanggang sa hindi ko na naipagpatuloy ang sasabihin ko dahil sa hawak niya. Para sa'yo, hindi ko alam kung anong paborito mong bulaklak eh. Kaya iyan ang binili ko. Sana magustuhan mo. Bumilis ang tibok ng puso ko habang tinatanggap ang bouquet na punong-puno ng pulang rosas. Sobrang bango pa nito nang maamoy ko. Nanginginig pa ang kamay ko sa pagkakahawa kasi hindi ko to ine-expect. Nagulat ako dahil first time kong makatanggap ng bulaklak. Akala ko sa lamay ko na yun mararanasan. Bakit mo ko binigyan? Naupo na siya sa tabi ko. You did a great job as my wife. Kailangan ko rin gawin ang obligasyon ko bilang asawa mo, Nadia. I appreciate what you did. Salamat. At pinaranas mo sa akin ang buhay kasal. Hindi ko maiwasang maging emosyonal. Sa sinasabi niya kasi parang hindi na niya ito mararanasan. Ang bata-bata niya pa naman. Kung maghihiwalay na kami, kayang-kaya pa niyang magpakasal muli sa taong mahal niya talaga. Pagkatapos naming mag-aliw sa amusement park, dumiretso naman kami sa isang Korean restaurant. First time kong pumasok kaya't sobrang tahimik ako. Ayoko namang mapahiya lalo na't sosyalin ng lugar na ito kaya't itong si Steve. Tinuruan niya ako kung papaanong kainin ang samyop. Lagay ka ng lettuce, tapos pork. Hindi ko na nga halos marinig ang sinasabi niya dahil nakatitig lang ako sa kanya. Parang sa isang iglap, mas lalo siyang gumuwapo sa paningin ko. Resulta na ba ito ng pa-flowers niya? Gets mo ba? Hoy, pwede kayang ma-extend? Para kasing napaka-iksi sa akin ng 100 days. Uy, Nadia! Natauhan ako nang tinawag niya ako. Ha? You're not listening. Tumayo siya at lumapit sa tabi ko. Kumuha muli siya ng lettuce at may nilagay siya ron na hindi ko naman maintindihan. Binalot niya ito bago siya tumingin sa akin. Open your mouth, susubuan kita. Nagkatinginan kami. Napalunok ako at sinunod ang sinabi niya. Sinubo niya ang pagkain sa akin at nginuya ito. Masarap?
Tumango ako habang nasa kanya pa rin ang tingin. Kumuha siya ng tissue at pinalis niya ang kalat sa gilid ng labi ko. Doon ako natigilan. Kumain ka pa, kung masarap. Paborito ko ito, Nadia. Napasinghap ako. Alam mo na ang paborito ko ah. Ikaw, ano bang paborito mo? Gusto kong malaman ang paborito ng asawa ko. Interesado ba siya? Marami akong paborito, pero sasabihin ko sa iyong isa. Umiling siya. Gusto kong malaman ng lahat. Nagwala na talagang puso ko sa sinabi niya. Paborito kong pagkain, lechon saka adobo. Sasaya ko kapag bibili o magluluto ang tiya ko niyan. Kwento ko sa kanya. That's good to hear. Malapit ang birthday ko. Iahanda ko yung mga paborito mo. Masayang naging unang labas namin ni Steve bilang mag-asawa. Hindi nga ako nakatulog noon dahil hindi na siya mawala sa isipan ko. Eto na ba yung love na sinasabi ng iba? Ganun bang nafe-feel ko ngayon kay Steve? Pinakiramdaman ko ang tibok ng puso ko. Hanggang ngayon, mabilis pa rin ang pagtibok nito na parabang sinisigawan ng nararamdaman ko. Delikado na ito ah. Kung pag-ibig na to, mukhang alam ko na rin kung saan tutungo. Masasaktan at masasaktan lang din ako. Nang dumaan pa ang mga linggo, naging magandang samahan namin ni Steve. Naging open na rin siya sa akin, lalo na nang ikinuwento niyang tungkol sa ex niyang si Helena. Ayon sa kanya, pangarap niya dating maikasal kay Helena dahil matagal niya na rin tong nobya. Ngunit sa hindi sinasabi niyang dahilan tinanggihan raw siya ni Helena nang mag-propose siya dito. Tinanggihan ka? Sa reception parang mahal ka pa naman. Tumango siya. Oo, pero natatakot siyang makasama ako. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Wala naman akong nakitang hinanakit. Mukhang nakamove on na siya kasi nakaya niya nang ikwento yun sa akin. How about you? May naging boyfriend ka na ba? Umiling ako. Wala. Kita mo naman sa itsura ko dati, di ba? Tomboy manamit. But you're beautiful. Napaka-imposibleng wala. Kahit anong ganda mo, kung siga ka, walang lalapit sa'yo. At ayos lang yun sa akin, Ayokong basta-basta na lang ding nababasto sa daan. Katropa ko nga halos ang lahat ng nandun Natawa siya. Mukha nga. Nagkatinginan kami bago kami nagtawanan. Bukod ron, naikwento ko rin sa kanya tungkol sa nanay kong nag-asawa at itinakwil ako. Noon hindi ko yun ikinikwento kahit kanino pero nagawa ko yun kay Steve dahil pinagkakatiwalaan ko siya. Sa mga araw, linggo at buwan na asawa ko siya, hindi naman sa lahat ng bagay masaya. Kasi may mga araw na bigla-bigla na lang siyang nawawala at ayokong papasukin sa kwarto niya. Pasensya na, ma'am. Hindi talaga pwede Halos pakikiusap na ng kasambahay. Isang araw nang dadalhan ko na sana siya ng pagkain. Bakit? May nangyari bang masama sa asawa ko? Nag-aalala kong tanong. Wala naman po, ma'am. May importante kasi siyang ginagawa kaya po bawal pumasok. Kahit ako? Unti-unting tumango ang kasambahay. Kahit kayo po. Nasaktan ako sa narinig ngunit pilit ko yung iniintindi. May mga bagay pa talagang hindi ko alam tungkol sa kanya. At maghihintay ako kung kailan niya sasabihin ang iba pa tungkol sa kanya. Steve's point of view. Masikip ang dibdib ko matapos marinig na tinanggihan ng kasambahay ang pagpasok ng nag-aalalang si Nadia. Pag-alis nito, ramdam kong lungkot sa mukha ni Mama habang nakatingin sa akin. Nakasandal ako sa kama habang may dextrose ang aking kamay. Kumuyom ang kamao ko habang palihim na lumalaban sa salot na sakit na ito. Anak, wala ka bang planong sabihin ang kalagayan mo kay Nadia? Nag-angat ako ng tingin kay Mama. Hindi ba't napag-usapan na natin to bago ako kumuha ng asawa? Kaya nga 100 days, di ba? Pero kahit ganun anak, hindi ka man lang ba nakaramdam ng kahit konting nararamdaman para sa dalaga? Sa nakikita ko ang saya-saya mo kapag kasama siya. Hindi naman siguro siyang katulad ni Helena anak. Hindi ka naman siguro lalayuan at iiwanan kapag nalamang may cancer ka. Of course she won't. Bayad siya. At may ilang linggo pa bago matapos ang kasunduan. Huwag na nating pag-usapan, Mama. Gusto ko nang matapos to para makita siya muli. Wika ko sabay iwas ng tingin. Tulad ng nakwento ko, may cancer ako. Ngunit dahil maagang nalaman, hindi pa malala.
Kaya may sikretong gamutan sa kwarto ko na si Nadia lang ang walang alam. Pero pagkatapos ng 100 days, aalis na ako para magpagamot sa ibang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit ako iniwan ni Helena. Nang nag-propose ako sa kanya, alam niya na ang kalagayan ko. Tinanggihan niya ako dahil natatakot siyang mag-isa kapag nawala na ako. Doon palang gumuho na ang mundo ko. Na para bang predicted niya na kung saan ako tutungo. Na mamamatay ako kahit ang sabi ng doktor, kaya pa namang labanan. Ang sakit noon para sa akin. Mas masakit pa sa dinadalang sakit na walang tiwala ang sarili mong mahal. Na hindi siya umaasa na kaya kong mag-survive. Kaya ayoko ring sabihin kay Nadia. Ayokong maramdaman yun sa ikalawang pagkakataon. Ilang araw akong hindi nagpakita kay Nadia. At nang lumabas ako sa kwarto ko, nabalitaan ko ang pag-alis nito. Saan nagpunta? Bahagi akong nataranta. Bibisitahin niya raw ho ang tiya niya, sir. Bagot na raw kasi si ma'am, kaya't dun muna siya sa tiya niya. Uuwi ba siya? Sabi niya ho, sir, dun daw siya matutulog. Ako naman ang naghintay sa kanyang pagbalik. Wala pa namang cellphone ng babaeng yun kasi nang bilhan ko hindi naman ginamit. Kaya nang sinubukan kong tawagan, hindi sinasagot kasi naiwan pala rito. Naisipan kong pumasok sa kwarto niya. Napakalinis nito at natawa ako nang makitang hindi na pink ang kwarto, lalong-lalo na ang kama. Mukhang pinalitan niya. Dumiretso ako sa vanity at may nakita akong notebook ron. Na-curious ako sa nakita kaya't binuksan ko. Umawang labi ko sa sulat kamay niya. 100 days with my husband. Yun ang nakalagay. Day 100, nagpakasal kami. Day 99, first time kong magluto para sa lalaki pero perfect kasi nagustuhan niyang niluto ko. Napangiti ako sa mga nabasa ko. Alam kong bawal to kasi nag-i-invade ako sa privacy niya. Pero curious ako sa mga pumapasok sa utak ni Nadia. Ngunit isang sulat niyang nagpatigil sa akin. Day 60. Lord, bakit ganitong tibok ng puso ko? Delikado to ah. Pwede na ba akong magpa-ospital? Hindi ko na kayang tagalan ng mga titig ng asawa ko sa akin. Dapat pigilan ko, Lord, kasi may expiration date ang kasal namin. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa sa nabasa. Nagtagal ang titig ko doon. In love na ba siya sa akin? Binaba ko yon dahil parang nakakahiya nang magbasa pa. Masyado na yata akong nangihimasok. Tumikhim ako taalis na sana kaso nakita ko ng isang maid. Kita kong nataranta siya kaya't lumapit ako. Huwag mong sasabihin sa asawa kong pumasok ako rito ah. Oo po. Wala kang nakita. Oo, wala po. Bumuntong hininga ako saka lumabasan ng kwarto niya na may ngiti sa labi. Nadia's point of view. Isang araw lang akong nanatili sa poder ni Tia. Malaki ang ngiti sa kanyang labi habang nilalahad sa akin ang niluluto niyang ulam. Mag-ingat ka ha, para sa asawa mo yan. Pwede bang extend ako rito, Tia? Gusto ko pang makasama ka eh. Che, bumalik ka ron sa asawa mo. Napapadyak ako. Ilang araw hindi nagpaparamdam sa akin naiinis lang ako. Aba, dapat hindi ka maiinis. Reality check lang iha ha. Binayaran ka para maging asawa, okay? Sakit mo namang magsalita, Tia. Busangot kong sabi. Sinabi ko lang para pawiin yung lungkot mo. Bakit ka ba nagmamaktol na parang bata riyan? Totoo naman ang sinabi ko ha. Alam ko naman yun huwag mo na ipaalala. Masakit na nga kasi wala akong karapatang magmaktol ng ganito. Kasi nga binayaran lang ako para maging asawa. Wala akong karapatang magalit. Tamlay na tamlay akong umalis. Sa sobrang tamlay, hindi nga muna ako bumalik. Gumala muna ako sa mall dala pang paper bag na may lamang adobo na luto ni Tia. Naisipan kong bilhan si Steve ng masarap na pagkain. Baka kasi pag uwi ko makikita ko na siya. Kaso hindi pa nga ako nakakapasok sa isang store. May aksidente akong nabangga at nahulog ang mga dala niya. Hala, sorry! Agad kong pinulot ang mga nahulog. At nang mag-angat ako ng tingin, natigilan ako nang makitang pamilyar ang mukha ng babae. Oh! I remember you? Tuwang-tuwa niyang sabi. Asawa ka ni Steve, right? Tumango ako. Oo, sorry ulit. Ibinalik ko sa kanya ang pinulot ko. Ngumiti siya sa akin. It's fine. Mag-isa ka lang? Where's your husband?
Nasa bahay lang. Galing ako sa amin binisita ko si Tia. Tumango siya. Do you have time right now? Bakit? Gusto lang sana kitang makausap. Tungkol kay Steve. Kumunot ang noo ko. Tungkol sa kanya? Oo. Hula ko na wala ka pang alam kasi hindi ka naman umaalis. Nagsalubong ang kilay ko. Ha? Bakit naman ako aalis? Can we talk somewhere like isang restaurant para naman maikwento ko sa'yo? Hindi ko maiwasang ma-curious kaya tumango ako. Sumama ako sa kanya sa isang expensive restaurant. Ang waiter ang mismong naghila ng upuan para sa amin ni Helena. Salamat po. What do you want to eat? Pinagmasdan ko muna ang paligid bago ko siya sinagot. Tubig na lang, busog na kasi ako Gusto ko lang marinig yung kwentong sinasabi mo. Hindi rin naman pwedeng ako lang ang kakain tapos manonood ka lang. That's kinda rude. Kahit sabihin mo na ako ng gusto mo. My treat. O edi, kung ano na lang yung sayo, gano'n na lang din yung sakin. Tinawag ni Helena ang waiter at maitinuro siya sa menu na hawak niya. Habang ginagawa niya yun ay pinagmamasdan ko siya. Napaka-elegante niyang tingnan. Sobrang ganda. Ano kaya nangyari sa kanila ni Steve? Bakit hindi sila nagkatuluyan? Bakit humantong sa ganung desisyon si Steve na magpakasal sa isang taong hindi naman talaga niya kilala? Thank you. Ani Helena sa waiter bago siya tumikhim. Ano nga pala yung tungkol kay Steve? Wala ka bang alam tungkol sa kanya? I mean, wala ka bang napapansing kakaiba? Umiling ako. Wala naman. Bakit? Didiretsuhin na kita. Nasa sayo pa rin naman ang desisyon. Steve and I, sobrang mahal namin ng isa't isa, Miss Nadia. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawalang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko lang talaga tinanggap yung proposal niya noon dahil sa takot. Takot ako na baka mag-isa na lang ako. Anong ibig mo sabihin? Hinawakan niya ang aking kamay. Si Steve, may cancer siya. Kaya hindi ko sinagot ang proposal niya. He's dying, Miss Nadia. Tumigil sa pag-ikot ang aking mundo dahil sa narinig. Hindi ako makagalaw sa aking kinauupuan. At paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang katagang yon sa isipan ko. Base sa reaksyon mo, mukhang hindi nga sinabi ni Steve sa'yo. He's selfish. Para lang pakasalan mo siya. He tricked you. Mamamatay siya, Nadia. Emosyonal na siya sa harapan ko. Hindi ko matatanggap yun. Sumikip ang dibdib ko. May cancer si Steve? Kaya ba 100 days lang kasi mawawala na siya? Kaya niya ako pinili para maranasan niyang mag-asawa bago mawala sa mundong ito? Ayoko rin maging selfish kasi kung pakakasalan ko siya at magkakaanak kami, maaaring magkaroon din ng cancer ang magiging anak namin pagdating ng panahon. Kaya paminsan nawawala na lang siya bigla at hindi nagpapakita. Kasi may cancer pala siya at hindi niya sinasabi sa akin yun. Unti-unting tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa hindi niya sinabi sa akin kasi naiintindihan ko naman yon. Ang akin lang, bakit siya pa? Kay buting tao ni Steve at ang bata pa para magkaroon ng ganung sakit. Naiintindihan mo naman siguro ang punto ko, right? Wala akong future sa kanya kung mamamatay lang din naman siya. Ibig lang sabihin nun, hindi mo siya ganun kamahal. Sambit ko rin sa wakas nang makarecover. Namilog ang mata niya. What? Kung mahal mo talaga siya, dadamayan mo siya sa sakit niya. Hindi iiwan na para bang takot na takot. At bakit mo sinasabing mamamatay na siya? Lumalaban naman yata si Steve para lang mabuhay pa eh. Masyado mo namang pinangungunahan yung tao. You're not supposed to say that. Hindi ka man lang ba nasaktan na itinatago niya yun sa'yo? Gusto mo lang na iwan ko si Steve. Ngunit hindi ako ganun. Sasamahan ko si Steve hanggang sa gumaling siya. Kung papayagan niya ako, sasamahan ko siya hanggang kaya ko pa. Asawa ko siya. Hindi naman ikinabawas ng pagkataon niya ang sakit niya. Siya pa rin si Steve. Tumayo na ako. Sakto namang dumating na ang pagkain. Maraming salamat pa rin dahil sinabi mo yun sa akin. Ngayong alam ko nang may sakit siya, mas lalo akong mananatili sa tabi niya hanggat gusto niya. Alis na ako. Salamat ulit. Nalaglag na lamang ang kanyang panga sa sinabi ko't hindi na nagsalita. Umalis na rin ako sa restaurant na nanunubig na ang luha sa aking mga mata. Ang sakit sa dibdib na malaman yun at mas masakit pa na ganun palang ginawa ng ex niya sa kanya. Kung may taning nang ang buhay niya, bibigyan ko pa siya ng maraming memories sa mundong ito. Gabi na nang umuwi ako sa bahay.
Nagsitayuan na sila Tita Margarita at si Steve na nagmamadali sa paglapit sa akin. Steve, pasensya na, may pinuntahan lang ako. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan nang bigla niya akong niyakap. Napaiwas ang tingin ng mga kasambahay at si Tita Margarita ay napangiti na lamang. Kumala sa yakap si Steve at hinarap ako. Bakit ang tagal mo? Tiningnan ko siya. Mukhang healthy naman siyang tao. Hindi halata na may dinaramdam siya. May napansin siya sa mata ko. At, umiyak ka ba? Hindi. Tell me. Napalunok ako. Steve, talaga bang 100 days lang tayo? Nagulat siya sa tanong ko. Napatikhim naman si Tita Margarita at umalis sa sala kasama ang mga maids sa naroroon. Kaya't kaming nalang dalawang natira. Bakit mo na itanong? Gusto ko sanang ma-extend kahit saglit lang, hanggang sa gumaling ka. Kabang-kaba ko nang sabihin ko yon, para akong malalagutan ng hininga sa totoo lang. Alam mo, kaya ka umiiyak? Sino nagsabi sa'yo? Si Helena. Umigting ang kanyang panga. Huwag kang magalit sa kanya, mabuti na rin niyang nalaman ko. Namutla siya. Bakit? Para masamahan ka hanggang sa paggaling mo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Gagaling ka pa naman, di ba? Wala kang taning. Nanginig ang kamay ko. Nanubig ang mata ni Steve at nang tumulo ito, naiyak na rin ako. Sasamahan mo ko? Ayos lang sa'yo kahit may cancer ang asawa mo? Ano naman ngayon kung may sakit ka? Hindi ba dapat sinabi mo yun sa akin kahit na binayaran mo lang ako? Para naman kahit papano gagaan ang loob mo. I might die, Nadia. At pwede ka ring mabuhay. Hindi ka pa nga pano to? Nagawa ko pang magbiro. Huwag mong isipin na mamamatay ka na. Hindi yun mangyayari. Nandito lang ako. Hinawakan niya ang baba ko saka inangat sa kanya. Napalunok ako. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Mahal na kita. At napapikit ako nang halikan niya ako sa labi. Napaaga ang pag-alis ni Steve sa bansa para ipagamot ang kanyang sakit. Pagkatapos sana ito ng 100 days kaso, nalaman ko kaya aalis na sila ni tita. Gusto sana niya akong isama pero wala akong nakahandang papeles. At ayoko ring iwan ng tiya ko. Nakahanda ng lahat kaya't ready na siyang umalis. Kaya ini-enjoy ko na lamang ang mga araw na kasama ko siya. At i-cheer siya na gagaling siya. Masikip sa dibdib ko ang pag-alis niya. Hindi ko maidedeny itong nararamdaman ko ngayon. Kahit ilang taon kaming hindi pisikal na magkikita, ayos lang sa akin basta't babalik siya ritong buhay. Gagaling ka, okay? Tawagan na lang tayo always, hubby. Ani ko nang nasa airport kami. Gagaling ka ron. I know. At sana hindi mo ako ipagpalit, Nadia. Hindi mangyayari yun, no? Ikaw pa rin kahit magpagaling ka, okay? Tumango siya at hinalikan ako sa noo. I'll be back, Nadia. Hihintayin kita. Nang umalis na sila, napayakap na lamang ako kay tiya. Sobrang bilis lang ng pangyayari. Parang sa isang iglap, wala na. Palagi naming pinagdarasal ang paggaling ni Steve. Kahit nasa stage siya, may communication pa naman kami. Sa bawat buwang nagdaraan, marami akong naikukwento sa kanya ng mga bagay-bagay. Nag-school ako sa TESDA, baking. Pag-uwi mo, lulutuan kita ng cake. Excited kong sabi. Nakahiga siya sa hospital bed. Medyo maputla at medyo umiba ang buhok. Anong nangyari sa buhok mo? Tanong ko nang napansin yon. Nagulat ako nang tinanggal niya ang buhok at nakita ko ang pagkakalbo niya. Namilog ang aking mga mata at napatakip sa aking bibig. Kumirot ng husto ang aking puso. Steve! Hindi ako mamamatay, okay? It's just that kailangan lang talagang kalbuhin. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Oo, hindi ka mamamatay. May tiwala ako sa'yo sa Panginoong Diyos. 1 taon kaming video call ni Steve. Minsan napupuyat ako dahil magkaibang oras namin. Pero masaya ako sa tuwing nakakausap ko siya kasi napapanatag ang loob ko. Ngunit isang araw, hindi na siya tumawag. Nag-alala ako ng husto. Pati si Tita Margarita, hindi na rin makontak. Nagsimula na akong mangamba. Ang akala ko nga isang araw ko lang yung mararanasan. Hanggang sa umabot ng buwan. Iha, huwag ka mag-alala. Baka naman ay focus muna sa pagpapagaling niya. Ani tiya at tinapik ang aking likod. Umiyak kasi ako.
at nadatnan niya ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Babalik yun. Hanggang sa dumating na ang mga buwan, wala na akong balita kay Steve. Tingin ko wala na akong asawa sa puntong ito. Gusto kong malaman kung ano nang nangyari sa kanya. 6 na buwan nang lumipas bago ako nakatanggap ng tawag. Mula pa yun kay Tita Margarita. Kabang-kaba ako't hindi na halos sumihinga ng sinagot ko ang tawag. Tita, narinig kong hagulgol ni Tita sa background. Nanlamig ako sa narinig. Tita, ano pong nangyari? Kamusta po? Ayos na po ba siya? May sinabi si Tita Margarita sa akin na nagresulta ng pagbitaw ng phone ko sa sahig. Iha, ayos ka lang ba? Tumulo ang luha sa aking mga mata at mabilis kinuha ang bag. Hindi ko nasagot si Tia dahil mabilis akong lumabas at sumakay ng taxi. Pagdating ko sa airport, hingal na hingal ako. Halos hindi ako makahinga. Umiiyak ako ngayon sa sobrang tuwa kasi natalo ni Steve ang sakit niya. Cancer-free na siya. At kaya sila natagalan kasi naniniguro pa sila at nagpapatubo ng buhok si Steve. Paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Diyos. Dininig niya ang dasal ko. Makakasama ko pa ng matagal si Steve. Hindi na ako nakapaghintay sa pag-uwi nila. Sabi ni Tita, nasa Pilipinas na sila kahit mabilis akong nagtungo rito. Tumunog ang phone ko at napangiti ako nang makita ang pangalan ni Steve. Hello? Sagot ko. Where are you? Nagpalingaling nga ako. Nandito, naka-pink. Asan ka ba? May kumaway sa akin mula sa malayo. Naka-jacket na kulay blue at nakasombrero. Ikaw ba yung kumakaway? Yup, come here my wife. Mabilis na ibinaba ko ang tawag at tumakbong palapit sa kanya. Hindi ko na iniisip ang mga taong nakatingin. Agad ko siyang niyakap ng sobrang higpit. Bumuhos ang luha sa aking mga mata. I miss you, Steve. Anikot ko malas. Nakangiti siya ngayon sa akin at hinaplos ang pisngi kong basang-basa na ng luhang tumutulo. I miss you too. Sorry kung hindi ako nagparamdam. Gusto lang kitang pakabahin saglit. Mahina ako siyang hinampas sa balikat. Nakakainis ka. Ilang balde na ng luha ang inilabas ko nang hindi mo ako tinatawagan. Akala ko kung ano nangyari sa'yo Salamat. At naniwala ka sa akin na gagaling ako, Nadia. Salamat din. Nawala ang bigat na aking dinadala ng ilang buwan ngayong kasama ko na muli ang aking asawa. Dumiretso kami sa bahay niya at pati ako'y nasorpresa dahil sa handaan. Matagal na rin kasi mula nang nagtungo ako rito dahil kay Tia ako na malagi. Inakbayan ako ni Steve. Pasensya na kung hindi natin na-celebrate ang birthday mo nung nakaraang taon Hindi tuloy nakapaghanda ng lechon at adobo na siyang paborito mo. Ngunit ngayon, meron na at sabay tayong kakain. Nagpalakpakan ng mga kasambahay ni Steve dahil pati sila masaya na gumaling na ang amo nila. Napakalaki ng itinulong ng mga taong to sa buhay ni Steve. Hindi talaga nila ichinichika sa akin ang kalagayan ng boss nila hanggat hindi nagsasabi. Napakababait nila. Tinawag ko si Tia para sumabay sa salo-salo. At ako, hindi na mapahiwalay kay Steve. Tabi tayo ngayon sabi ko sa kanya. Oo, magtatabi na tayo palagi. Napangiti ako at sinubuan ko siya ng pagkain. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Steve bilang mag-asawa. Nawala na parang bula ang plano nila noon maghiwalay kami after 100 days. Dahil nabuo na ang pag-ibig. Hindi kami nag-anak ni Steve. Desisyon namin tong pareho para hindi mapasa sa anak ang naranasan niya dahil hereditary ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganon. Side sa kanyang yumaong ama. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kami bubuo ng pamilya. Nag-ampon kami ng sanggol para may anak kami na masasabi naming amin. At dito nagtatapos ang aming kwento. Bilang masaya at mapagmahal na asawa ni Steve. Wakas!